Hello po mga ka-EdTech! Akin pong ituturo kung paano mag-ready, mag-set up at mag-print ng certificates gamit ang hybrid record system. So ang system pong ito ay kayang mag-print ng tatlong certificates, mainly conduct certificates, attendance certificates, at ang pinakamadalas po natin gamitin ay ang academic excellence certificate. So paano nga po ba? Punta lang po tayo sa menu, punta sa consolidation, kung saan lalabas po ang tatlong tabs, final grade tab kung saan ito po yung ating piniprint na consolidation form, subject grades tab or sheet kung saan dito po tayo nag-encode ng subjects at individual grades ng mga bata sa kanya-kanyang subject area. At ang last po ay ang certificate sheet kung saan ito po yung ating piniprint na certificates. Pero bago po tayo magsimula sa pag-print or pagre-ready ng ating certificate, make sure muna po na kompleto na po ang grades natin sa ating consolidation. So, saan nga po ba yun? Dito po ulit yun sa subject grades. Make sure po na kompleto na po ang subjects at kompleto na po ang grades ng mga bata sa ating consolidation. Kapag natapos na po natin, na kompleto na po natin ang kanilang grades, pwede na po tayo magsimula sa paggagawa ng certificate. Yun lang po ang requirement niyo. Dapat kompleto na po ang grades. So yun po, napakadali. Pwede na po tayong dumako sa pagre-ready, pagse-set up at paggagawa ng ating certificate. So sa may kaliwang bahagi po, nandito po yung ating mga controls na gagamitin upang may adjust po ang ating certificate. So sa unang bahagi po sa may taas, nandito po yung number of signatories, kung ilan po yung pipirma. So meron po tayong 1 hanggang 4. Pag pinindot ko pong isa, automatic sa baba po isa lang po ang pipirma o isa lang po ang slot para sa signatory. Pag dalawa naman po or 2 signatories, mag-adjust po siya hanggang 3 at 4. Kung napansin nyo po, naging 4 na po yung signatories. So sa halimbawa lang pong ito, gagawin ko lang po siyang 2. At pwede na po nating typean or lamnan yung pangalan ng kung sino po ang pipirma at ang kanyang designation. So select nyo lang po at i-type po ang pangalan ng pipirma. Kung sakaling hindi po siya ma-typean or kahit na anong gawin nyo, hindi kayo makapag-type, ganito lang po ang gagawin ninyo. Lipat lang kayo saglit ng sheet, punta kayo sa subject grades, then balik din po sa certificate at makapag-type na po kayo sa ating signatory. Ano po, halimbawa po, at ang sa kanan man po ay ang aming principal. Yan, matapos po natin lagyan ng signatories ang ating certificate, pwede na po tayong dumako sa may bandang gitna kung saan nilalagay naman po natin ang basic information ng ating content. Ano po? So, nandito ang day, kung kailan, month, kung anong buwan, year, kung anong taon, at kung saan natin ibibigay ang ating certificate. So, pag in-adjust po natin yan, automatic na po magbabago ang content ng certificate. So, pwede nyo pong baguhin yun dyan. Tapos, sa may gitna naman po, babang gitna, ay meron po tayo ditong options para palitan kung anong uri ng certificate po ba ang ating gagawin. Ito po na sinabi ko, meron po tayong tatlong certificates, mainly Conduct Certificate, Attendance or Perfect Attendance Certificate at Academic Excellence Certificate na siyang pinakamalimit or pinakamadalas po nating gamitin. Ano po? So yan. Halimbawa po, pag sinalag ko po Conduct, ang certificate po ay magiging Conduct Certificate or Conduct Awards Certificate. So, pinili ko naman po ang Perfect Attendance. Siya po ay magiging Certificate of Recognition for Outstanding Attendance. Ito po ay binibigay sa mga mag-aaral na walang absences or tardiness. Then, ang last naman po ay ang pinakamadalas na ginagamit natin ay ang Certificate of Merit na siyang ibinibigay po natin at the end of each quarter. Ano po? Sa mga nakapagtamo po ng with honors, with high at with highest. Pag naiset na po natin kung anong uri ng certificate po ang ating gagawin, dumako na po tayo sa may bandang baba kung saan pipiliin po natin kung anong quarter. Anong quarter nga po ba ang sumasaklaw doon sa ating certificate? So, pag sinag po natin ang quarter 2, mag-adjust po siya.
quarter 3, at quarter 4. At since quarter 1 po ngayon, sinalagay ko po ang quarter 1. Matapos po natin may set up na ang concept ng ating certificate, pwede na po tayong dumako sa exporting at printing. At yun po ay sa pamamagitan na pagpindot ng button na Academic Excellence. Pag pinindot po natin ang button na ito, ay lalabas na po yung tatlong tabs na pwede po natin gamitin upang tayo makapag-export o makapag-print ng ating certificate. So ang unang tab po ay para sa PDF, kung saan automatic nyo na pong iti-PDF ang mga certificates po natin. So, by the way po pala, ang default size po ng ating certificate ay short o kaya 8.5 by 11. At automatic na po yan. So maganda pa po sa system na to, siya na po ang bahalang pumili sa kung sino man ang may honors sa ating mga mag-aaral or advisory class. At automatic niya na pong ipiprint lahat yon sunod-sunod. Ano po? So wala na kayong iba pang gagawin, kundi maghintay na lamang na matapos po lahat. At pagkatapos po nun, printed na po lahat ng may honors. Siya na po ang bahala sa may with honors, with high at with highest. Wala na po kayong iba pang gagawin kundi hintay na lamang po siya. So at po na sinabi ko, ang part pong ito ay para sa PDF. Ngayon ang tanong niyo po siguro, saan pupunta yung mga certificates na ginawa naming PDF? So punta lang po kayo sa folder ng hybrid. Yan, or shortcut ng hybrid. Buksan nyo lang po yan. Punta kayo sa PDF port. At dito po mapupunta yung certificate na inyong ginawa. Ano po? So ano bang itsura nun? Pangalan po ng bata. Yun. Ano po? Sa PDF port po napupunta ang lahat ng PDFs na gagawin natin sa hybrid. So kung may ginawa man kayong PDF, punta lang po kayo sa PDF port at doon nyo po makikita yung file. At yun po. Kung sakaling tayo naman po ay magpiprint, print direct naman po. So isa-set up lang ang set printer. Kung sakaling nag-iiba-iba kayo ng printer sa bahay at sa school, nagpapalipat-lipat kayo, isa-set nyo muna po. Pero kung hindi naman kayo nagpapalipat-lipat ng printer, huwag nyo na po iset. Ano po? Then, print. Automatic ipiprint niya naman po lahat ng certificates natin. Hihintayin nyo na lang pong matapos ang system. Yun. Then, after po nun ay manual print naman kung sakaling hindi kayo makapag-print. Pero gagawin nyo lang po ito kung sakaling hindi kayo makapag-print. Or may error doon sa ating print direct. Pero kung gumagana po ang print direct natin, ito lang po ang kailangan nating pindutin. Reminder lang po, ang printing po dito sa Academic Excellence ay lahatan. So kapag pinindot nyo po ang export as PDF o kaya ay ang print dito, ipiprint nyo po lahat. Simula sa unang bata hanggang huling bata na may honors. So kung ipiprint nyo lang naman po iisa lang, so hindi po itong gagamitin natin, dito po tayo sa manual print. Iset nyo po kung lalaki or babae. Then piliin nyo po ang pangalan. Add name, pindutin ang add name para ang pangalan po ng bata ay mapunta dito. After nyo po mag-add name, at kung may honors po ang bata, or with high or with highest, pwede nyo po i-type na lang po dito mismo sa gitna ang kanyang honor na marireceive. Halimbawa po, siya ay with high, o kaya ay with highest. Then, print single, kung ipiprint nyo po siya, or PDF single kung siya po ay inyong ipipdf. Ito po ay gagamitin nyo lamang po kung sakaling iisa lang po yung inyong ipiprint. Kunwari, nagkamali kayo ng isa, tapos isa lang po ipiprint ninyo, dito po ang gagamitin natin. Ang last ko pong ituturo sa tutorial na ito ay kung paano lalagyan ng digital signature ang ating certificates kung sakaling man pong digital signature ang ipapagamit po sa inyo ng school. So ganito po siya. Punta lang po kayo sa click insert signature. Ito po, itong button na kulay blue. Pindutin nyo lang po yan at hanapin po ang pirma na inyong gagamitin. So ang suggestion ko po, ang picture or ang e-sign na gagamitin po natin ay dapat nasa PNG format. Yung wala pong background or yung tinatawag po nating transparent images. Ano po? So hanapin nyo lang po yung pirma. Halimbawa po ito. At ilalagay po natin siya sa, o i-move po natin siya papunta sa taas ng pangalan. Then ganun din po ang gagawin ninyo sa susunod pa pong signatory, okay, sa iba pang signatories natin. Ano po? Click nyo lang po, then hanapin, then isa-isa po silang lalagyan ng pirma. So ganun lang po kadali. Pwede nyo pong i-resize ito at baguhin. So yun po. Sana po marami po kayo natutunan sa ating
tutorial kung paano gumawa ng certificates. At yun lamang po, ako muli si Sir Genesis Roman. Thank you and God bless. Please follow my YouTube channel, EdTechNovation, my FB page, EdTechNovation, and my FB group, EdTechNation. Please follow, like, subscribe, and share. Thank you!